Noong Disyembre 2004, sa isang marangyang mansyon sa Bonifacio Global City, lungsod ng Taguig, habang naglilinis ang mga tauhan ng isang cleaning service bilang paghahanda sa paglipat ng bagong titira, napansin ng isang trabahador ang isang kakaibang aparador sa sulok ng master bedroom. Ang dalawang pinto ng aparador ay mahigpit na nakakandado gamit ang isang mabigat at malaking padlock na kasinlaki ng palad. Sa loob ng isang bahay na ganap ng walang laman, bakit kaya ang kaisa-isang aparador na ito ang naiwang nakakandado? Nang putulin ng trabahador ang padlock gamit ang hydraulic cutter, biglang sumalubong ang isang nakasusulasok at halos nakalululang mabahong amoy. Isang mahabang itim na makapal na winter jacket na binalot ng paulit-ulit sa asul na packaging tape ang gumulong palabas mula sa aparador sa isang kakaiba at baluktot na posisyon. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ang zipper at agad na bumulaga sa kanyang paningin ang nakakukot-kot na katawan ng isang bangkay ng babae na naging mummified na tuyot na labina. Siya ay walang iba kundi ang 28 anyos na buntis ng 5 buwan na si Jasmine, ang asawa ng sikat na pambansang manlalaro ng baseball sa Pilipinas na si Jake Rosales, na eksaktong 1 taon na ang nakalipas ay itinuring lamang ng pulisya bilang isang simpleng kaso ng paglayas sa tahanan. Sa loob ng mismong master bedroom kung saan gabi-gabing natutulog ang kanyang asawa at sa loob ng aparador na iyon, ang nagdadalang taong dalaga ay buong 1 taon pa lang nakatago roon. Gayunpaman, ang higit na nakapangingilabot ay ang katotohanang ang lahat ng bintana ng mansyon ay nakatrangka mula sa loob at ang dobleng kandado sa pangunahing pinto ay walang anumang bakas ng sapilitang pagpasok. Isa itong saradong silid kung saan halos walang sinumang makapapasok o makalalabas, ngunit isang babae ang walang awang sinakal at pinatay roon. Bumalik ang panahon sa 1 taon bago ang pagkadiskubre noong Disyembre 2003. Sa isang maulang gabi ng taglamig, tumawag si Jasmine sa kanyang ina sa probinsya at iniwan ang kanyang mga huling salita, "Ma, natatakot po ako. Parang may kakaiba po talaga." Matapos iyon, tuluyan na siyang nawalan ng komunikasyon. Kinabukasan ng umaga, nag-ulat si Jake Rosales sa pulisya na naglayas ang kanyang asawa. Agad namang pinagpistahan ng opinyon ng publiko at binatikos ang buntis na di umano'y lumayas dahil sa pagkakabaon sa utang sa sugal. Subalit ng gabing iyon, sa loob ng nakatrangkang master bedroom, hindi man lamang nakatapak palabas ng pinto si Jasmine. Sa gabing iyon na naging saradong silid ang master bedroom, ano nga ba ang totoong nangyari? Bakit ang buntis na sinasabing naglayas ay naging isang malamig na bangkay sa loob ng sarili nilang aparador? At kanino nga ba pagmamay-ari ang pulang piraso na nakatago sa kaloob-looban ng bulsa ng naturang makapal na jacket? Upang mabigyang katarungan ang sinapit ni Jasmine, bago natin simulan ang kwento, mangyaring mag-subscribe sa Unknown Files at mag-iwan ng komento kung saan kayo sumusubaybay. Ang inyong mainit na suporta ay magiging malaking pagpapala para sa inyo at sa inyong pamilya. Nagsisimula na ang kwento. Noong Disyembre 2004, binalot ng malamig na simoy ng hangin ang buong Metro Manila. Upang ihanda ang bahay para sa bagong titira, dumating si Mang Danilo, isang kawani ng cleaning company, sa marangyang mansyon ng sikat na baseball player na si Jake Rosales. Matapos lumipat ni Jake, ang malawak at bakanting mansyon ay nilukuban ng isang nakababalisang katahimikan. Mabilis na ininspeksyon ni Mang Danilo ang sala hanggang sa banyo bago dumiretso sa master bedroom. Walang anumang gamit na naiwan sa sahig, ngunit isang nag-iisang malaking aparador na nakatayo sa sulok ang umagaw sa kanyang pansin. Ang makakapal na pinto ng kahoy na aparador ay mahigpit na nakakandado gamit ang isang mabigat na padlock na kasinlaki ng palad. Bakit hindi ito isinama noong lumipat sila? Bulong ni Mang Danilo sa sarili nang may pagtataka. Sinubukan niyang hilahin ang padlock ngunit hindi ito natinag kahit bahagya. Wala siyang nagawa kundi tawagan ang kanilang opisina upang magpadala ang kanyang kasamahan ng hydraulic cutter. Makalipas ang humigit kumulang 30 minuto, dumating ang kanyang kasamahan dala ang kagamitan.
Sa gitna ng matinis na tunog ng bakal at lumilipad na mga tilamsik ng kislap, naputol ni Mang Danilo ang kandado. Sa sandaling bumagsak ang padlock sa sahig na lumikha ng malakas na tunog, isang hindi maipaliwanag na mabahong amoy ang biglang sumingaw mula sa siwang ng pinto ng aparador. Likas na tinakpan ni Mang Danilo ang kanyang ilong at bibig gamit ang kwelyo ng kanyang damit. Nanginginig niyang hinila pabukas ang pinto ng aparador at isang mahabang itim na winter jacket na binalot ng makakapal na asul na packaging tape ang gumulong palabas sa isang baluktot at nakapaninindig balahibong anyo. Sa gitna ng nakasusulasok na baho, pinunit ni Mang Danilo ang plastic at tape at ibinaba ang zipper ng jacket. Pagkabukas ng zipper, tumambad ang isang baluktot na katawan ng babae na ang balat ay naging tuyot at kulay tsokolate na. Napasigaw si Mang Danilo at napasalampak sa sahig sa matinding takot. Matapos matanggap ang tawag, agad na sumugod sa pinangyarihan ang mga investigador ng lokal na presinto ng pulisya. Ang unang nakarating na si Police Captain Ramon de la Cruz ay lumuhod sa harap ng aparador at masusing sinuri ang kalagayan ng labi. Ang mukhang tuyot na mistulang mami, ang posisyong tila sa pilitang isiniksik sa loob ng jacket at ang masangsang na amoy ng pagkabulok. Ang mga mata ni Captain de la Cruz ay agad na naging malamig at seryoso. Sino ang may-ari ng mansyong ito? Tanong niya. Ang sikat na manlalaro ng baseball na si Jake Rosales po. Nag-report siya noong nakaraang taon na naglayas daw ang asawa niya, tugon ng nakababatang pulis. Pagkarinig sa sagot, nanigas ang ekspresyon ni Captain de la Cruz. Ang asawa ni Jake Rosales na si Jasmine, na isang taon nang isinara ang kaso bilang simpleng paglaya sa tahanan, ang mismong Jasmine na iyon ay naging isang tuyot na bangkay sa loob ng aparador ng master bedroom kung saan gabi-gabing natutulog ang kanyang asawa. Kahit ang mga veteranong investigador ay nagkatinginan at hindi nakapagsalita sa gulat. Nakatrangka ng mahigpit ang lahat ng bintana at ang pangunahing pinto na may dobleng kandado ay walang anumang bakas ng puwersahang pagpasok ng ibang tao. Dahan-dahang tumayo si Captain de la Cruz at gamit ang kamay na may guwantes ay ininspeksyon ang loob ng aparador. Hindi nagtagal, nagmamadaling pumasok sa silid si Jake Rosales na galing pa sa training ground matapos mabalitaan ang pangyayari. Nang makita ang bangkay ng asawa, bigla itong napatirik ang mga mata at hinimatay sa sahig. Sumugod ang kanyang mga kasamahan sa koponan upang alalayan siya, habang walang tigil siyang umiiyak at sumisigaw sa pangalan ng asawa ng buong pait. Umatras ng isang hakbang si Captain de la Cruz at tahimik na pinagmasdan si Jake. Luha, paghagulgol at pagkahimatay, ang labis na kalungkutang ito ay tila masyadong perpekto. Nagsalubong ng malalim ang mga kilay ni Captain de la Cruz. Ipinadala ni Captain de la Cruz ang bangkay sa National Bureau of Investigation at Forensic Laboratory para sa masusing autopsiya. Makalipas ang ilang araw, binuklat niya ang natanggap na ulat ng autopsiya at naging matalas ang kanyang paningin. Ang sanhi ng kamatayan, matinding pagkadiin sa leeg na nagdulot ng aspalto o asphyxiation dahil sa pagsakal at natuklasan sa laman ng tiyan ang napakaraming pampatulog o sleeping pills. May nagpainom muna kay Jasmine ng pampatulog bago siya sinakal hanggang sa malagutan ng hininga. Inilapag ni Captain de la Cruz ang ulat sa ibabaw ng lamesa at mariing kinagat ang kanyang labi. Hindi ito simpleng aksidente, isa itong planadong pagpatay. Itinalaga ni Captain de la Cruz ang asawang si Jake Rosales bilang pangunahing suspek at sinimulang imbestigahan ang kanyang mga naging kilos noong 1 taon bago iyon. Gayunpaman, nang subaybayan ng mga investigador ang kanyang naging ruta, natuklasan nilang sa mismong araw ng pagkawala ni Jasmine, wala pala si Jake sa Maynila. Siya ay nasa Cebu City para sa kampyonato ng pambansang liga ng baseball, kung saan sa ilalim ng ikasiyam na inning ay nakapalo siya ng isang makapigil hiningang walk-off game-winning home run na naghatid sa kanyang koponan sa isang kahanga-hangang kampyonato. Ang mga kuha ng live broadcast sa buong bansa, ang libu-libong manonood sa stadium at ang walang humpay na kislap ng mga kamera, walang sinuman ang makapagkakaila sa katotohanang nasa Cebu si Jake ng gabing iyon.
Nagngalit ang bagang ni Captain De La Cruz, ngunit nagpatuloy sa pag-usig sa mga sumunod na ginawa ni Jake. Matapos ang panalo, lumahok si Jake sa isang victory party sa isang kilalang bar at restaurant sa downtown Cebu. Iisa ang sinasabi ng mga kasamahan niya sa koponan. Lasing na lasing si Kuya Jake at hindi na makalakad, kaya kaming tatlo ang umalalay sa kanya pabalik sa hotel. Sa mga litratong kinuha sa victory party, bagsak na bagsak si Jake sa kalasingan, pasuray-suray, at inaalalayan ng tatlong kasamahan sa magkabilang gilid. Sinabi ng mga kasamahan na iniwan lamang nila si Jake matapos siyang maihiga ng maayos sa kanyang silid sa hotel. Kinabukasan ng umaga, sumakay si Jake kasama ang koponan sa bus ng team pabalik sa Maynila. Ang mga talaan ng transportasyon, testimonya ng mga kasamahan, at logbook ng hotel, lahat ay perpektong nagtutugma. Halos madurog ang mga ngipin ni Captain De La Cruz habang tinititigan ang ulat ng investigasyon. Mula Cebu hanggang Maynila ay nangangailangan ng matagal na biyahe. Paano magagawang magpabalik-balik sa Maynila sa loob ng isang gabi ng isang taong binuhat papasok sa hotel dahil sa kalasingan upang gumawa ng krimen? Ang gayong teorya ay magmumukhang kathang-isip lamang sa pandinig ng kahit sino. Ang higit na nagpalala sa sitwasyon, natuklasan ng pulisya na noong panahong nawala si Jasmine 1 taon na ang nakararaan, ang hepe ng pulisya na si Police Brigadier General Santos, na may malapit na personal na ugnayan kay Jake, ay lihim na humarang sa aplikasyon ng search warrant ng mga investigador. Dahil sa panggigipit ni General Santos, hindi na isagawa ang paghahalughog na naging dahilan kung bakit inabot ng 1 taon bago natagpuan ang bangkay. Naghari ang mabigat na katahimikan sa loob ng conference room ng investigation team. Samantala, hindi rin nagpapahinga ang kampo ni Jake Rosales. Gamit ang kanyang impluensya sa media, maingat niyang inilabas ang mga credit card record ni Jasmine, mga talaan ng paglabas-masok sa mga kasino, mga utang sa mga loan shark, at mga kahina-hinalang withdrawal ng malalaking halaga ng pera. Agad na naglabasan ang mga balita sa mga pangunahing pahayagan at telebisyon na naglaya si Jasmine dahil sa pagkakalubog sa sugal at kalaunan ay pinaslang ng sindikato ng mga nagpapautang. Personal pang tumawag si General Santos sa mga humahawak ng kaso upang manggipit. Nagsasagawa kayo ng ganitong panggigipit sa isang pambansang bayani ng sports, kaya nyo bang panagutan ang responsibilidad niyan? Dahil dito, halos tuluyang maalis sa investigasyon ang grupo ni Captain De La Cruz. Isang matibay na alibi na tila pader na bakal, minanipulang opinyon ng publiko at ang matinding panggigipit mula sa matataas na opisyal. Nag-iisang nakaupo si Captain De La Cruz sa bakanteng conference room, galit na nakatitig sa pangalan ni Jake Rosales sa whiteboard habang bumabakat ang mga ugat sa kanyang nakakuyom na kamao. Sa kawalan ng matibay na ebidensya, lumipas ang mga araw. Upang basagin ang alibi ni Jake, sinuri ng mga investigador ang mga CCTV sa paligid ng hotel sa Cebu, ngunit ang mga video footage na mahigit 1 taon na ay matagal nang nabura at napatungan. Nagtanong-tanong din sila sa mga driver ng taxi at mga kolorum na sasakyan, ngunit walang sinumang umamin na naghatid kay Jake. Lahat ng bakas ay nauwi sa bawat saradong daan. Lumipas ang 5 taon. Sa huli, isinara ng pamunuan ng pulisya ang Special Task Force sa pamamagitan ng pagdedeklara na ang kaso ay isang pamamaslang na gawa ng hindi kilalang mga kawatan. Ang ama ni Jasmine, dahil sa matinding sama ng loob sa kabiguang makamit ang katarungan para sa kanyang anak, ay nagkasakit sa depresyon at pumanaw ng may labis na hinanakit. Ang naiwang matandang ina ay madalas na naglalakad sa mga lansangan habang mahigpit na yakap-yakap ang isang lumang scrapbook. Ang scrapbook ay puno ng mga larawan sa kasal ng kanyang anak, mga lumang clipping ng diaryo tungkol sa pagkawala nito at mga naninilaw ng litrato ng kanilang pamilya. Samantala, nakuha ni Jake Rosales ang life insurance ng kanyang asawa na nagkakahalaga ng 10 milyong piso, PHP, nabayaran ang lahat ng kanyang dating malalaking utang sa sugal at biglang naging huwaran ng isang taong bumangon mula sa trahedya at nagtagumpay sa kabila ng pagsubok.
Nag-unahan ang mga talk show at programa sa telebisyon na imbitahan siya. Sa harap ng kamera, namumula ang mga mata ni Jake habang binabanggit ang pumanaw na asawa. Naniniwala akong mula sa langit, pinalalakas pa rin ni Jasmine ang loob ko. Maraming manonood ang napaluha at lalong dumami ng husto ang mga tagahanga ng kanyang fan club. Samantala, si Captain De La Cruz, na na-demote at inilipat sa isang liblib na presinto sa probinsya, ay nag-iisang kumakain sa isang maliit na karinderya isang gabi. Napako ang kanyang paningin sa lumang telebisyon na nakasabit sa dingding. Sa screen, buong ningning na nakangiti si Jake Rosales habang katabi ang isang magandang dalaga na nakasuot ng mamahaling bestida at matalik na nakakapit sa kanyang braso. Ibinalita ng reporter, ang ating pambansang idolo na si Jake Rosales ay magdaraos ng engrandeng kasal kasama ang tagapagmana ng kilalang pamilyang negosyante na si Binibining Chloe Roxas sa ilalim ng pagbabasbas ng buong sambayanan. Nabitiwan ni Captain De La Cruz ang kanyang kutsara at tinidor na lumikha ng tunog sa ibabaw ng mesa. Chloe Roxas. Malinaw na naalala ni Captain De La Cruz ang pangalang ito. Sa investigasyon, 5 taon na ang nakalilipas, lumitaw ang pangalang ito bilang misteryosong financier ni Jake, ang taong nagpopondo sa mga gastusin sa out-of-town games at personal training expenses ng manlalaro. Noong panahong iyon, itinuring lamang ito bilang suporta ng isang mayamang tagahanga kaya hindi na pinalalim pa ang pagsisiyasat. Umalis si Captain De La Cruz sa karinderya at bumalik sa opisina ng presinto. Mula sa pinakailalim ng kanyang drawer, inilabas niya ang lumang dossier ng investigasyon. Sa ibabaw ng mga naninilaw na papel, nakalatag ang mga larawan ni Jake at ang mga talaan ng kanyang mga naging galaw. Araw-araw pagkatapos ng kanyang duty, paulit-ulit na binabasa ni Captain De La Cruz ang mga dokumentong ito upang maghanap ng anumang butas. Gamit ang magnifying glass, sinuri niya ang mga litrato ng crime scene at binasang muli ang bawat salita sa mga salaysay ng mga saksi. Ngunit ang pader ng alibi na perpektong itinayo ay nananatiling napakatibay. Ang marangyang buhay ng bagong kasal na sina Jake at Chloe ay araw-araw na laman ng mga balita, mga bakasyon sa ibang bansa, pamimili ng mga mamahaling gamit at mga charity gala kung saan walang bakas ng anumang suliranin sa kanilang mga mukha. Matapos magretiro sa paglalaro, matagumpay na naging sports analyst si Jake, habang si General Santos naman ay na-promote bilang district director. Tila ganap ng kinalimutan ng buong mundo ang buntis na namatay sa loob ng aparador. Sa inuupahang kwarto ni Captain De La Cruz, nakasabit sa dingding ang larawan ni Jasmine na may manipis ng patong ng alikabok. Isang araw ng taglagas, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa presinto ni Captain De La Cruz. Si Mang Danilo ito, ang kawani ng cleaning company na nakadiskubre ng bangkay 5 taon na ang nakalilipas. Maingat niyang buhat ang isang maalikabok na kahon. Sir, matagal ko na po sanang dapat ibinigay ito sa inyo, wika ni Mang Danilo habang inilalapag ang kahon sa mesa at yumuyuko. Noong linisin pala ang pinangyarihan noon, itinabi ni Mang Danilo ang ilang personal na gamit ng biktima na hindi dinala ng mga investigador bilang ebidensya. Naisip niya itong itapon noon ngunit naawa siya, kaya itinago na lamang niya sa sulok ng kanilang bodega. Subalit sa tuwing nakikita niya ang mukha ni Jake sa telebisyon, nakakaramdam siya ng matinding paninikip ng dibdib hanggang sa nagpasya siyang dalhin ang mga ito sa pulis. Pagkaalis ni Mang Danilo, binuksan ni Captain De La Cruz ang kahon. Sa loob ay may lumang pantali ng buhok ni Jasmine, ilang punit na resibo at isang naninilaw na plastic na Ziploc bag. Nagsusuot ng guwantes si Captain De La Cruz at kinuha ang Ziploc bag. Nang buklatin niya ang mga lumang talaan ng investigasyon 5 taon na ang nakalipas, napag-alaman niyang ang Ziploc bag na ito ay natagpuan sa loob ng bulsa ng winter jacket. Ngunit dahil napagkamalang karaniwang basura ay hindi na isama sa opisyal na listahan ng ebidensya. Inilapit ni Captain De La Cruz ang Ziploc bag sa ilalim ng desk lamp upang masusing suriin. Sa loob ng bag
ay may isang napakaliit na bagay, isang piraso ng pulang artificial nail o peking kuko na ang dulo ay tila nabali ng may matulis na gilid. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Captain De La Cruz. Si Jasmine ay isang simpleng babae na halos hindi man lamang nagme-makeup, lalo na't noong panahong iyon ay nagdadalang tao siya, kaya imposibleng magpakabit siya ng gayong karangyang nail art. Ibinaba ni Captain De La Cruz ang ziplock bag at mabilis na naghalukay sa mga file. Sa ulat tungkol sa winter jacket, may isang maikling tala na nagsasabing may punit sa panloob na lining ng kanang bulsa. Ang piraso ng peking kuko ay nahulog pala sa loob ng punit na lining, kaya hindi ito napansin ng mga naunang investigador noon. Tumingala si Captain De La Cruz sa larawan ni Jasmine sa dingding. Kumuha siya ng gunting mula sa drawer at binuklat ang isang sikat na fashion magazine. Ang nasa pabalat ay walang iba kundi si Chloe Roxas. At sa larawan, ang mga dulo ng kanyang mga daliri ay kumikinang sa matingkad na pulang nail art. Inilagay ni Captain De La Cruz ang nabaling piraso ng kuko mula sa ziplock bag katabi ng larawan sa magasin sa ilalim ng ilaw. Ang kulay, disenyo at haba ay halos magkapareho na nagdulot sa kanya ng matinding kilabot. Nanginginig ang kamay na kinuha ni Captain De La Cruz ang kanyang lumang notebook at binilugan ang isang numero ng telepono na nakasulat sa likod ang numero ni Mark Domingo, isang producer at investigative reporter ng isang kilalang investigative TV program. Lumabas si Captain De La Cruz ng presinto, sinalubong ang malamig na hangin at inilapit ang telepono sa kanyang tainga. Makalipas ang 3 ring, narinig ang boses ni Mark. Sir Ramon, ako po si Mark. May nais po ba kayong pag-usapan? Puwede po ba tayong magkita ngayon? Nagkita sina Captain De La Cruz at Mark sa isang lumang kapihan sa lungsod. Nang itulak ni Captain De La Cruz ang ziplock bag na naglalaman ng piraso ng kuko katabi ng magasin sa ibabaw ng mesa, nanlaki ang mga mata ng mamamahayag. Natagpuan ito sa loob ng bulsa ng jacket ng biktima, ngunit hindi ito pagmamay-ari ni Jasmine, paliwanag ni Captain De La Cruz. Paulit-ulit na tiningnan ni Mark ang pulang piraso at ang kuko ni Chloe sa magasin. Isa-isang ipinaliwanag ni Captain De La Cruz ang katotohanang si Chloe ang misteryosong financier ni Jake, 5 taon na ang nakararaan at ang kanilang kasalukuyang pagsasama bilang mag-asawa. Ibinaba ni Mark ang kanyang tasa at tumango. Ipaubayan niyo po ito sa akin. Sinimulang imbestigahan ni Mark ang mga naging kilos ni Chloe, 5 taon na ang nakalilipas, mga talaan ng paggastos sa credit card, mga ruta ng sasakyan, at mga pahayag ng mga kakilala. Isa-isa niyang pinagtagni-tagni ang impormasyon hanggang sa matuntun niya ang isang mamahaling nail salon sa Bonifacio Global City kung saan regular na customer si Chloe bago pa man maganap ang krimen. Sinamantala ni na Captain De La Cruz at Mark ang kanilang break upang bisitahin ang salon. Sa simula ay tikom ang bibig ng may-ari ng salon. Tahimik na inilapag ni Captain De La Cruz ang larawan ni Jasmine sa mesa. Ang taong ito ay may sanggol sa kanyang sinapupunan ng mamatay. Nabubulok siya sa loob ng isang aparador ng buong 1 taon. Agad na namutla ang may-ari na ng salon. Matapos ang matagal na pag-aatubili, nanginginig ang boses na nagsalita ang ginang. Nang gabing iyon, hating gabi na po nang bigla siyang dumating ng walang appointment. Napakalinaw pa ng alaala ng may-ari. Sinabi raw ni Chloe na nabali ang isa sa kanyang mga kuko at labis itong nagmamadali at balisa habang iginigiit na ayusin ito agad. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik at pawis at gusot-gusot ang kanyang kasuotan. Nang sabihin ng may-ari na lilinisin muna ang kanyang mga kamay, marahas na binawi ni Chloe ang kanyang kamay at sumigaw na kailangan lamang ayusin ang kuko sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng pag-aayos, hindi man lamang siya gumamit ng credit card, nagbato siya ng makapal na bungkus ng perang papel at nagmamadaling umalis. Dahil isa siyang VIP na kliyente, hindi na ako nagtanong, ngunit kakaiba talaga ang tingin ni Miss Chloe ng gabing iyon. Nanginginig ang buong katawan niya. Inirecord ni Mark ang buong salaysay ng may-ari ng salon. Tinanong ni Captain De La Cruz kung natatandaan pa nito ang eksaktong disenyo ng kuko ni Chloe noon. Tumango ang ginang at inilabas ang isang lumang logbook ng mga customer.
Ang disenyo ng nail art na ginawa para kay Chloe, 5 taon na ang nakalipas, pati na ang mga larawan nito ay buong-buong nakatago ang mismong pulang disenyo na katugma ng nabaling kuko na natagpuan sa Ziploc bag. Pinagsama-sama ni Mark ang lahat ng nakalap na impormasyon at gumawa ng isang malalimang investigative documentary. Mula sa mga pahiwatig ng pagkakasangkot ni Chloe, ang motibo ni Jake na makuha ang pera sa insurance hanggang sa panggigipit ni General Santos upang pigilan ang investigasyon, lahat ay buong tapang na inihayag. Bagamat humarap sa matinding panggigipit mula sa matataas na ehekutibo ng istasyon ng telebisyon, hindi sumuko si Mark at nakumbinsi ang program director. Sa huli, bigla ang ipinalabas ang espesyal na ulat sa ere. Nang gabing ipalabas ang dokumentaryo, bumaha ng komento ang website ng istasyon, daan-daang libong galit na komento ang bumuhos at lumitaw rin sa mga online petition platform ang panawagan sa tanggapan ng Pangulo na muling buksan ang investigasyon. Sa gitna ng matinding ingay ng publiko, nagtatag ang pamunuan ng Philippine National Police ng isang Special Investigation Task Force upang muling simulan ang pagsisiyasat at pambihirang ibinalik si Captain De La Cruz upang mamuno bilang pinuno ng grupo. Sa sandaling maitatag ang task force, agad na ipinadala ni Captain De La Cruz ang piraso ng kuko sa forensic lab para sa masusing pagsusuri habang naglabas naman ng subpina para kay Chloe Roxas. Dumating si Chloe sa interrogation room kasama ang 2 batikang abogado. Nakadikwatro siya at mayabang nanginisian ang mga tanong ni Captain De La Cruz. Piraso ng kuko? Ano naman ang kinalaman niyan sa akin? Nang ilapag ni Captain De La Cruz sa kanyang harapan ang larawan ng Ziploc bag at ang mga talaan mula sa nail salon, bahagyang kumislap ang takot sa mga talukap ng mata ni Chloe, ngunit agad itong nagpakatatag at ngumisi. Ako lang ba ang nagpapakabit ng pulang nail art sa mundong ito? Napakababaw na paratang. Pinapasok ni Captain De La Cruz ang may-ari ng nail salon sa silid. Sa pamamagitan ng one-way mirror, positibong kinilala ng ginang si Chloe at malinaw na isinalaysay ang mga naganap ng gabing iyon, ang mga kamay na puno ng putik at pawis, ang nanginginig na katawan at ang pagmamadaling pag-alis matapos mag-iwan ng pera na parang tumatakas. Nagsimulang manginig ang mga labi ni Chloe. Kasinungalingan, nagsisinungaling ang babaeng yan, sigaw niya habang biglang tumayo mula sa upuan. Hinawakan ng kanyang abogado ang kanyang balikat upang paupuin siya, ngunit hindi na mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Tahimik lamang na nakatitig si Captain De La Cruz sa kanyang mga mata. Ang mahaba at mabigat na katahimikan ay nagdulot ng halos sumasabog na tensyon sa silid. Maya-maya pa, isang mahinang ungol ang lumabas sa mga labi ni Chloe bago niya tinakpan ang kanyang mukha ng 2 kamay at tuluyang bumagsak sa pag-iyak. Ako. Nagbigay lang ako sa kanya ng pampatulog. Si Jake ang pumatay sa kanya. Ginawa ko lang ang iniutos niya. Nanigas ang hangin sa loob ng interrogation room. Umiiyak na inamin ni Chloe ang nangyari 5 taon na ang nakalilipas. Siya ang unang pumasok sa bahay ni Jasmine upang pilitin itong uminom ng pampatulog habang si Jake ang nagplano ng lahat at napilitan lamang umano siyang sumunod dahil sa pananakot ni Jake. Batay sa pag-amin ni Chloe, agad na nag-apply si Captain De La Cruz ng arrest warrant laban kay Jake Rosales. Mabilis na ibinalita ng media ang tungkol sa tinaguriang mag-asawang mamamatay tao ng siglo. Subalit matagal nang handa si Jake. Nagpadala ang pinakasikat na law firm sa bansa ng isang powerhouse defense team na binubuo ng mga dating hukom at mga kilalang abogado at agad silang nagpatawag ng press conference. Si binibining Chloe Roxas ay matagal nang may malubhang karamdaman sa pag-iisip. Ang paggamit ng testimonya ng isang taong may schizophrenia bilang basehan ng arrest warrant ay isang malubhang paglabag sa karapatang pantao. Inilabas ng mga abogado sa media ang medical certificate at mga reseta ng pampatulog ni Chloe habang muling idiniin ang bakal na ebidensya ng alibi ni Jake ng gabing iyon sa Cebu, ang kanyang walk-off home run, ang victory party, ang libu-libong saksi, ang live broadcast, at ang mga testimonya ng kanyang mga kasamahan.
dahil sa matinding depensa ng mga abogado, ibinasura ng piskalya ang kahilingan para sa warrant of arrest dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nang araw na ibasura ang warrant, bumubuhos ang malakas na ulan. Lumabas si Jake Rosales mula sa pintuan ng presinto ng pulisya. Itinaas niya ang kwelyo ng kanyang itim na trench coat at bahagyang yumukod sa harap ng mga kamera habang pinapayungan ng kanyang mga bodyguard. Sa mismong sandaling iyon, isang figura ang biglang sumugod mula sa gitna ng ulan. Ang matandang ina ni Jasmine ito. Gamit ang dalawang kamay, mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng pantalon ni Jake habang nakaluhod sa basang kalsada. "Bakit mo pinatay ang anak ko?" May dinadala siyang sanggol sa kanyang tiyan. Malamig na tumingin si Jake sa ibaba, bahagyang gumalaw ang kanyang ulo at agad na marahas na inalis ng dalawang matipunong bodyguard ang mga kamay ng matanda. Ang itinulak na ina ay kaawa-awang bumagsak sa maruming kalsada na puno ng tubig ulan. Dumugo ang kanyang mga tuhod, ngunit walang sinumang lumapit upang tumulong. Nagpakita si Jake ng malungkot na mukha sa harap ng kamera habang sumisilong sa payong bago marahang sumakay sa naghihintay na marangyang kotse. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng kotse ay tumunog ng napakabigat sa gitna ng ulan. Isang buwan matapos maibasura ang warrant, sa ilalim ng pananakot at panghihikayat ng mga abogado, biglang nagpatawag ng press conference si Chloe Roxas. Lumuluhang binawi niya ang lahat ng kanyang naunang salaysay. "Napilitan lamang po akong magsinungaling dahil sa panggigipit ng mga pulis. Wala po akong ginawang anuman." Sa parehong araw, dumating ang isa pang nakapanlulumong balita mula sa forensic laboratory. Dahil sa hindi magandang kondisyon ng pagkakatago ng piraso ng kuko, mahirap nang matiyak kung kay Chloe nga ba ito nagmula. Kasunod nito, ang may-ari ng nail salon ay naaksidente sa isang misteryosong hit and run habang pauwi mula sa trabaho at nakoma, kaya ang kaisa-isang buhay na saksi ay hindi na muling makapagsalita. Nakatanggap si Captain De La Cruz ng opisyal na utos mula sa matataas na pinuno ng pulisya na itigil na ang investigasyon. "Hanggang dito na lamang, Captain De La Cruz. Kapag nagpatuloy ka pa, mapipilitan kang hubarin ang iyong uniforme." Hawak ang suspension order, nag-iisang nakatayo si Captain De La Cruz sa opisina ng investigation team. Buong dahas niyang ipinagpag ang mga dokumento mula sa mesa patungo sa sahig at nagpakawala ng pigil na sigaw mula sa kanyang lalamunan. Sa whiteboard, magkatabing nakadikit ang mga larawan ni Jake Rosales at Chloe Roxas, habang ang nabaling piraso ng kuko sa loob ng lumang ziploc bag sa ilalim ay walang lakas na nagre-reflect sa liwanag ng fluorescent lamp. Samantala, lihim na nagtataas ng baso sa isang marangyang selebrasyon sina Jake, Chloe at si District Director Santos habang naghahanda para sa kanilang tuluyang pangingibang bansa. Daan-daang milyong piso PHP ng kanilang mga ari-arian ang patuloy na inililipat sa mga offshore company habang papalapit na ang prescription period para sa kaso ng pagpatay. Nang hapong iyon, habang malungkot na nag-iimpake ng kanyang mga gamit si Captain De La Cruz upang lisanin ang opisina, biglang bumukas ng marahas ang pinto. Si Professor Hernandez ito mula sa Forensic Laboratory. Hinihingal siyang nakatayo sa may pinto at inilapag ang isang makapal na analytical report sa mesa ni Captain De La Cruz habang nagkalat ang mga papel sa sahig. "Kapitan, may natagpuan kami sa ibabaw ng piraso ng kuko. Tingnan mo ito." Pinulot ni Captain De La Cruz ang ulat. Itinuro ni Professor Hernandez ang resulta ng pagsusuri sa microscopic residue na natagpuan sa maliliit na gasgas at siwang ng piraso ng kuko. Isa itong malagkit at espesyal na kemikal na ipinapahid ng mga batter sa baseball sa hawakan ng kanilang bat upang hindi madulas ang kanilang hawak paintar. Paintar ito, ang mismong substance na ipinapahid ng mga baseball player sa kanilang batting gloves. Biglang nanlaki ang mga balintataw ni Captain De La Cruz. Agad siyang sumugod sa harap ng whiteboard at muling iginuhit ang buong takbo ng mga pangyayari ng gabing iyon mula simula hanggang wakas. Nang gabing maganap ang krimen, unang pumasok si Chloe sa tahanan ni Jasmine upang pilitin itong uminom ng pampatulog. Nang maramdaman ni Jasmine ang panganib,
Hinablot niya ang makapal na winter jacket sa sabitan upang tumakas patungo sa pinto at buong lakas na nanlaban. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, nabali ang kuko ni Chloe at nahulog sa kaloob-looban ng nakabukas na bulsa ng jacket. Nang mawalan ng malay si Jasmine, tumakas si Chloe mula sa pinangyarihan. Makalipas ang ilang oras, dumating si Jake sakay ng isang lihim na chartered vehicle o colorum na van mula Cebu at pumasok sa master bedroom. Upang hindi mag-iwan ng anumang fingerprints, inilabas niya ang kanyang batting gloves mula sa kanyang sports bag na ginamit niya sa laro at isinuot ang mga ito. Gamit ang mga guwantes na iyon na puno ng paintar, sinakal niya si Jasmine hanggang sa malagutan ng hininga. Nang isiksik niya ang bangkay sa loob ng winter jacket at isara ang zipper, ang latak ng pinetar mula sa kanyang guwantes ay bumaon sa lining ng bulsa at dumikit sa nabaling piraso ng kuko ni Chloe. Ang paintar mula sa guwantes na nagbigay sa kanya ng karangalan sa kanyang walk-off home run ay siya mismong naging pinakamatibay na ebidensya ng kanilang sabuatan. Mahigpit na hinawakan ni Captain De La Cruz ang ulat at sumugod sa Department of Justice. Agad na naglabas muli ang hukuman ng warrant of arrest. Sa departure area ng Ninoy Aquino International Airport, habang naghahandang tumakas palabas ng bansa, sabay na inaresto ng task force sina Jake Rosales at Chloe Roxas. Sa gitna ng walang humpay na kislap ng mga kamera ng media, personal na ipinosas ni Captain De La Cruz si Jake Rosales. Naging kasing putla ng bangkay ang mukha ni Jake. Sa loob ng interrogation room, nanatiling tikom ang bibig ni Jake. Subalit nang ihampas ni Captain De La Cruz ang chemical analysis report ng pine tar sa ibabaw ng mesa, nagsimulang manginig ang mga mata ni Jake. Kasunod nito, inilapag ni Captain De La Cruz ang sinumpaang salaysay ng driver ng colorum na van katabi ng ulat. Dahan-dahang napayuko ang ulo ni Jake. Sa araw ng unang paglilitis, napuno ng mga mamamahayag at taumbayan ang bulwagan ng korte hanggang sa wala ng matayuan. Nakaposas at nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo si Jake habang nakatayo sa dock ng nasasakdal malayo sa kanyang dating anyo. 6 na buwan na ang nakalipas. Malalim ang kanyang mga mata, litaw ang kanyang mga pisngi, at walang tigil sa panginginig ang kanyang mga labi. Sa kabilang panig, si Chloe Roxas naman ay nakayuko at walang tigil sa pagkutkot sa kanyang sariling mga kuko. Isa-isang iniharap ng tagausig ang mga ebidensya sa korte, ang pagsusuri sa pinetar, ang pag-amin ng driver ng van, ang mga talaan ng nail salon ni Chloe, at ang mga dokumento ng nakuha ni Jake na 10-10 milyong pisong PHP insurance. Sa bawat ebidensyang inilalabas, lalong lumulubog ang mga balikat ni Jake. Sa huli, ipinakita ng tagausig sa screen ng korte ang pinal na ulat ng forensic laboratory na nagpapatunay na ang kemikal na komposisyon ng pine tar na nakuha mula sa mga gasgas ng kuko ay eksaktong tumutugma sa pine tar na ginamit sa bating gloves ni Jake. Nang makita ni Jake gamit ang sarili niyang mga mata na ang pine tar na dating naghatid sa kanya ng tagumpay sa home run ay naging bakal na ebidensya na maghahatid sa kanya sa impyerno, biglang namula ang kanyang buong mukha. Kasunod nito, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang dibdib at bumagsak mula sa upuan patungo sa sahig. Nagkagulo ang buong korte. Nang muling magsimula ang pagdinig, nagsimulang magsisihan sina Jake at Chloe. Ang babaeng yan ang nag-utos sa akin na painumin siya ng pampatulog. Sinunod ko lang ang sinabi niya, sigaw ni Chloe. Itinuro naman ni Jake si Chloe at sumigaw, manahimik ka. Ikaw ang nagplano ng lahat, mula simula hanggang huli. Hindi ba't napunta rin sa bulsa mo ang pera ng insurance? Biglang tumayo si Chloe at sumugod upang sabunutan si Jake. Habang pilit silang pinaghihiwalay ng mga jail guard, sumabog ang mga buntong hininga at pagkainis mula sa mga manonood sa korte. Ang magkaparehang nagtulungan upang linlangin ang buong mundo sa loob ng 5 taon ay ganap na nailantad ang kanilang kasuklam-suklam na tunay na anyo sa sandaling iyon. Kasabay nito, naglabas din ang hukuman ng warrant of arrest laban sa dating hepe na si General Santos sa kasong graft and corruption at abuse of authority. Nang dalhin sa korte si Santos, hindi niya maiangat ang kanyang ulo.
Ang tiwaling samahan na nagprotekta kay Jake upang maging malinis ang kanyang landas ay tuluyang nabuwag mula sa ugat. Sa araw ng promulgasyon ng hatol, nagsalita ang punong hukom. Ang akusadong si Jake Rosales ay hinahatulan ng reklusyon perpetua habang buhay na pagkabilanggo. Ang akusadong si Chloe Roxas ay hinahatulan ng reclusion temporal na may kaukulang mga tao ng pagkabilanggo. Biglang nanlupaypay ang katawan ni Jake habang tinakpan naman ni Chloe ang kanyang mukha at umiyak ng buong pait. Nakaupo sa unang hanay ng mga manonood ang matandang ina ni Jasmine. Nakakuyom ang dalawang kamay sa kanyang dibdib habang tahimik na umaagos ang kanyang mga luha. Paglabas ng korte, nakita ng matandang ina si Captain De La Cruz na naghihintay sa dulo ng pasilyo. Yumukod siya ng buong paggalang sa tapat ng kapitan at mahigpit na hinawakan ang mga kamay nito. Kapitan De La Cruz, maraming salamat po. Ang aming Jasmine ay sa wakas makapagpapahinga na ng mapayapa. Walang masabi si Captain De La Cruz kundi ang tahimik na hawakan pabalik ang nanginginig na mga kamay ng ina. Nang isakay sa prison van si Jake Rosales na nakasuot ng asul na damit ng bilanggo, pinalibutan siya ng galit na sigawan at kantiyaw ng mga mamamayang nagkakatipon sa labas ng presinto. Hanggang sa sumara ang pinto ng van at maglaho ito sa kanto ng kalsada, hindi pa rin humuhupa ang mga galit na sigaw. Ang lahat ng mga record at karangalan ni Jake Rosales sa baseball ay permanenteng binura ng pambansang liga. Nang burahin ang kanyang pangalan sa electronic scoreboard ng stadium, walang anumang naiwan. Makalipas ang ilang araw, giniba ang lumang mansyon kung saan dating nanirahan si Jasmine. Nang itumba ng backhoe ang pader ng master bedroom, isang maningning na sinag ng araw ang tumama sa mismong lugar kung saan dating nakatayo ang aparador. Inilatag ng matandang ina ang nilinis na scrapbook sa kanyang kandungan at gamit ang kulubot na daliri ay marahang hinaplos ang larawan ni Jasmine na nakangiti ng buong ningning. Sa mukha ng ina, sa wakas ay sumilay ang isang payapang ngiti na kay tagal nang nawala. Sa loob ng aparador sa master bedroom kung saan gabi-gabing mahimbing na natutulog ang kanyang asawa, natagpuan ang bangkay ng batang asawa kasama ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Isa itong kwento na labis na nagdudulot ng kirot sa puso. Yaong mga nag-akalang kayang tabunan ng salapi at kapangyarihan ang katotohanan ay tuluyan ding nilamon ng masamang binhi na kanilang sariling itinanim. Ang pintar na dating nagbigay sa kanya ng karangalan ay umikot at naging pangunahing ebidensya na nagdala sa kanya sa likod ng rehas, isang bagay na marahil ay hindi nila naisip kahit sa kanilang mga panaginip, kahit tila kinalimutan na ng buong mundo. Dahil sa hindi sumusukong paninindigan ng isang investigador at sa mga luhang taglay ng isang inang naglalakad sa lansangan habang yakap ang scrapbook, ang katotohanan ay sa wakas muling nasilayan ng liwanag. Sa ating buhay, hindi maiiwasang makatagpo tayo ng maraming pait at kawalan ng katarungan, ngunit ipinapaalala sa atin ng kwento sa araw na ito na gaano man kalalim ibaon ang katotohanan, hinding-hindi ito maglalaho. Hanggat may isang taong nakakaalala sa kanyang minamahal, ang katotohanan ay tiyak na lalabas mula sa aparador na iyon. Kung may nakatapos makinig sa buong kwento, mangyaring mag-iwan ng komento at sabihin sa akin na tapos ko pong pakinggan.